Magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan ko, no? Ito, grabe. Mainit talagang panahon ngayon. Napakainit din ang ating pag-uusapan. Grabe, no? Mag-ingat po tayo, mga kababayan ko, no? Dahil napakainit po ng panahon ngayon. Ito nga, no? Ang daming sunog na nangyayari sa lahat ng ating bansa. Sa Luzon, Visayas at Mindanao. Talagang grabe init. At ingat po tayo dahil napakadaming sunog po na nangyayari ngayon. Talaga naman po, no? Grabe. Mag-iingat po tayo lagi po, mga kababayan ko. Lagi po tayong minom ng tubig dahil baka ma-dehydrate po tayo. Napakainit po talaga. Grabe. At kawawa naman yung ating magsasaka ngayon dahil lalo na yung mga walang patubig. Talagang hirap na hirap yung kanilang sakahan ngayon. Kaya sayang yung murang bigas na sana napunta sa mga mahihirap, napunta pa dun sa mga trader na talagang iba. Sige. Ay nako, ito nga. May pasabog na naman si Madam Maharlika. Grabe na to, Hindi na maganda tong ginagawa ni Madam Maharlika. Lagi na lang, Madam Maharlika. Talagang nakakabilib ka talaga. Talagang saan ka ba kumukuha ng mga impormasyon na yan? Madam Maharlika, talagang ginugulat nyo kami, Ito nga, no? Dating PDEA agent, nagsalita na umamin na siya na siya raw yung nakapirma doon. Tinanong siya ni Madam Maharlika kung siya ba talaga ang nakapirma doon. At inamin naman talaga ng dating PDEA agent, no? At tinanong din siya kung bakit walang number yung kanilang ginawa na sinasabing AI daw, AI, fake daw. Sinabi ng dating PDEA agent na hindi kasi natuloy yung aming operasyon, kaya wala siyang number kasi may humarang na malaking tao. At tinanong din siya ni Madam Maharlika kung sino man yung malaking tao niyan. At hindi nga sinabi ng dating PDEA agent kung sino man yung malaking tao niyan dahil meron silang hearing sa Senado na pamumunuan ni Senator Bato de la Rosa ngayong April 30. Opo, grabe talaga. At ito ngayon dating PDEA agent, no? Yung pangalan ng ating dating PDEA agent si Mr. Jonathan A. Morales. Sir Jonathan A. Morales. Siya yung pumirma doon sa report na yun. Yun nga, pinaliwanag niya kung bakit walang number yun dahil hindi nga raw natuloy yung kanilang operasyon dahil may humarang. Yung nga, binalidate naman niya, dati pala siyang PNP investigator bago siya napunta doon sa PDEA. Noong panahon ni Director General Dionisio Santiago noong 2009. Nakapasok si Mr. Jonathan A. Morales noong 2009 sa PDEA. Pero dati siyang PNP investigator. Kaya itong taong to na si Mr. Jonathan Morales, talagang magaling to dahil investigator ng PNP. Hindi ka lang pwedeng papunta-punta sa PDEA kung hindi ka magaling. Yan nga, humigit kumulang 5 taon siya sa PDEA. At noong 2013, napag-initan daw siya ayon kay Mr. Jonathan Morales, dating PDEA agent. Grabe, no? Ganun talaga. Lahat naman talaga ng trabaho, laging mayroong ano pa man yung trabaho natin, talagang dito nga sa, diba? Sa pagbablog, talagang minsan napag-iinitan ka. Katulad di Madam Maharlika, talagang namang napag-iinitan siya dahil sa mga pasabog niya. Diba? Kaya sa iyo, Madam Maharlika, saludo ko sa iyo. Talagang napakatapang niyo. Biruin mo yung pasabog mo. Talagang pag-iinitan ka talaga ni pulburo niya kung ganyan ang gagawin nyo. Talagang mangangalib po kayo, Madam Maharlika. Ingat po kayo palagi. At ito nga, no? Grabe. Ay, naku po. Napakainit ng panahon. Napakainit ng mga sinasabi ni Madam Maharlika. Grabe. Ito nga, no? Talagang itong dating PDEA agent, tinanong din ni Madam Maharlika tungkol dun sa
droga na nangyari sa Batangas, na sinasabing napakalaking high value na yun na droga, na sinasabing 1 tonelada, di ba? Ngayon ilan na natira, paunti ng paunti, na sinasabi na dati na yan daw ang pinakamalaking huli na sa droga. Ngayon biglang lumiit po, hindi na po siya yung pinakamalaking nahuli ng droga. At hindi nga naniniwala ang dating PDEA agent sa ginawang operasyon doon ng mga Batangas police, diba? Biliin mo daw sabi niya nga, magkakandak sila ng checkpoint, diba? Hindi mo naman pwede na halughugin yan, na wala ka namang walang kasalanan yung tao tapos paparahin mo at titignan mo yung mga bagahe niya ron. Hindi daw pwede yung ganon, diba? Pwede mong check, pero hindi mo pwedeng buksan yung yung sabi niya nga, grabe. Talagang sabi niya nga, miski siya yung dating PDEA agent, si Mr. Jonathan A. Morales, talagang hindi, nagdududo siya, kumbaga, nagdududo siya sa ginawa na yun ng mga PNP checkpoint yan doon. Talagang hindi siya makapaniwala. Miski naman sinong tao, talagang hindi maniniwala sa ganong sitwasyon. Kasi nga, wala sa ayos yung checkpoint. Saka talagang nakakabigla talaga na ganon yung pangyayari, na nagsalita si ES noon dun sa rally, saka si Pangulong Duterte na yun nga, magpa-drug test, diba? At biglang lumabas yung issue na yan na huli sa Batangas na malaking droga. Kaya nga, ang masasabi ko lang dyan, talagang kayo na pong bahala, mga kababayan ko, ang humusga kung ano yung paniniwalaan nyo. Basta naman ako, hindi naman ako basta-basta naniniwala. Pero lumabas na nga lumabas na yung dating PDEA agent na nakapirma doon sa report na yon, at umamin naman talaga siya na meron noon. At may spy, meron yun silang mga ginagamit na tao para makapasok sa mga ganyang bagay, diba? Yun nga, talagang sabi nga nila, hindi basta-basta yung magkakanda ka ng ganyan para yung mga gumagamit ng pulbro mahuli mo. Talagang gumagamit sila talaga ng mga tao na talagang mahusay at marunong talaga sa ganyan, diba? Mga agent nila talaga naman, ay naku po. Pero ang totoong issue talaga, talagang itong ating bansa ay talagang napakamahal ng bilihin, lahat talagang grabe na, hindi na kaya ng mga ordinaryong Pilipino. Grabe, tuloy mo, pati mga yung ang droga, laganap na naman ng droga ngayon, hindi na natin talaga yan. Kasi nga talagang kakaiba na ngayon, talagang andun na naman sila ngayon sa lansangan, kahit gabing-gabi na, talagang makikita mo sila, nasa labas sila, talagang nakatambay na naman sila sa labas. Ang hirap na, kasi alam mo naman, pagka yung droga, pag nakadroga ang tao, talagang nandyan ang krimen. Tignan nyo naman, napakadaming krimen ngayon ang nangyayari sa ating bansa. So, ang tatapang nila ngayon, bumalik na naman sila sa gawain nila. Alam niyo naman, ang droga, pagka ang tao nakadroga, ay ang isip niyan ay talagang iba. Nagiging wild sila. Anong gusto nilang gawin, gagawin nila. Kaya talagang krimen, yan, kabit yan. Nakabit yung droga sa krimen. Tumaas ang krimen, tumaas ang droga, kahirapan, mahal na bilihin, walang mga trabaho. Marami talaga ngayon. Hindi kakaiba yung panahon ni Pangulong Duterte na talagang nagtago sila, tumahimik sila, kasi talaga namang natakot sila sa kampanya ni Pangulong Duterte, diba? Pero naman kung ikaw naman noong panahon ni Pangulong Duterte, kung ikaw ay gusto diba, magpagamot o magparehab, meron noon, may rehabilitation si Pangulong Duterte noon, diba? Sa Tarlac, napakalaki noon.
nag-donate yung Chinese ng, di ba, para magpagawa ng rehabilitation center. Kaya tagang yung iba, kasi negosyo yan negosyo, ginagawa nilang hanap buhay. Alam mo naman, talagang, kaso nga lang, hindi naman kasi magandang negosyo, nakakasira ng ating bansa yan. Talaga namang, yan kasi yung negosyo na madali kang yumaman, pero yun nga, illegal yan, kasi sumisira ng buhay ng tao. Talagang isip mo niyan, sisirain yan. At yun nga, talagang nakakabilib talaga to si Madam Maharlika. Talagang kakaiba kayo, Madam Maharlika. At lagi po kayong mag-iingat. At ito pa nga, itong may pasabog na naman. Isang si Tambalos-Los. Bari mo, iimbestigahan na naman yung mga sinasabing gentleman's agreement na yan sa Kongreso. Ako walang problema. Imbestigahan nyo, ituloy nyo. Dahil, siyempre, sino bang imbestigahan yan? Yung mga sila, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, o sino yung kasama ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa China? Diba? O, yun, iimbestigahan yun. O, Defense Secretary, si Lorenzana, sigurado yan. Si General Lorenzana, iimbestigahan niya din doon. Alam mo natin na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala naman siyang ginawang mali. Diba? Kahit imbestigahan nila yan, sasagutin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yan. Maganda nga, sige, imbitahan niyo si Pangulong. Kasi pinipilit niyo na meron na, may na-violate si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa gentleman agreement yan, na tinatawag ni Pangulong BBM na horrified. Nasabihan naman pala sila ng China, diba? Na mayroong agreement na may usapan na sinasabi ng gentleman agreement na as is where is, ilang pa yun, wala naman pala. At open naman pala yan, hindi naman po yan sabihin hindi alam ni Pangulong BBM, alam na po ni Pangulong BBM yun, diba? Kaso nga lang talaga, siyempre, yung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siyempre sa yung Pangulo, diba? Siyempre sa yung mangunguna, sa yung architect ng ating bansa diba? Ngayon, hindi wala na siya, di si Pangulong BBM naman, siya yung ating architect ng ating bansa, diba? Siya yung mangunguna para maayos yung ating bansa. Pero yun diba? Wala namang nakuha. Nandiyan naman yung sa Ayungin Sul yung ating barko, yung BRP Sierra Padre, walang nawala, diba? At yung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, diba? Nakita niyo man yung yung nawala doon, diba? Nakuha na ng Chinese yung Scarborough Shoal, diba? Kasi nga umatras tayo, yung China hindi umatras. Sino yung mediation? Yung Amerika. Wala rin nagawa yung Amerika. Kasi nga, disputed yung area. Sinasabi natin, pasok yung sa EEZ natin, Exclusive Economic Zone. Yun din naman sinasabi ng China, yung Nine Dust Line. Diba? Pero, hindi nga yun inaano ng, ang UNCLOS, yung Nine Dust Line ng China. Walang basihan yun. Kaso nga, dahil sila yung napakalakas na bansa, natural, wala taga tayong magagawa. Kaya nga, anong ginawa ni Pangulong Duterte? Diba? Anong gusto niya, yung mga sundalo doon mamatay sa gutom? Siyempre, nakipag-usap siya ng maayos. Diba? As is where is, ito, dali niyo to pagkain. Pero construction materials, hindi pwede. Diba? Siyempre, alam naman ni Pangulong Duterte, abogado yun Diba? Kailangan mabigyan ng masuplayan ng pagkain ng ating sundalo. Sa tingin niyo ba kung hindi yun ginawa ni Pangulong Duterte, sa tingin niyo ba makukuha yung natin? Hindi naman nakuha, walang nawala. Diba? Andyan yung mga sundalo, andyan yung barko sa Ayungin Sul. Diba?
Hindi natin alam, baka nagdadala si Pangulo Duterte doon ng mga pang-repair Kasi kung sa loob na 6 na taon at hindi yan nare-repair, papasukan yung tubig yun at sigurado mawawasak yung barko na yun. Pero kung 6 na taon hindi mo i-repair, ang tagal na ng barko yan dyan. Diba? Kung po na sa diskarte na lang po ng Pangulo yan. Diba? At sinabi naman ni dating Pangulong BBM yan na ako na yung presidente, kung ano man yung napag-usapan nila noon, wala akong alam dyan, may pag-ganun-ganun pa si Pangulong BBM, diba? At siya na yung, kung ano man yung napag-usapan dyan, siya na yung presidente, siya na yung masusunod, diba? Sinabi yan. Ngayon, itong si Tambalos Dos, diba? Gusto pa nilang baguhin yung ating konstitusyon. Yung sinasabi yung PI na yan. Kasi may plano silang maging parliament. Wala nang botohan. Kasi yung kongreso, wala na rin magiging botohan, magiging assemblyman na lang. Anong botohan? Sa pagka-mayor na lang. Diba? Kasi yun ang gusto nila. Iupo na lang sila. Ito, maging ano ka, Tambalustos. Magiging ano ka dyan ka. Diba? Parliament na tayo hindi naman pwede yung ganun. Gusto nyo tumagal dyan sa pwesto ninyo, ay dapat daanin sa botohan. Hindi pa tayo handa sa parliament. Alam naman natin dito, ang daming corrupt. Talaga naman, naranasan natin yan, yung mga corruption yan. Kaya tayo hindi umuunlad dahil sa corruption. Imbis mapunta sa mga mamamayan, ito, napupunta sa iba. Diba? Hindi mga bobo ang mga Pilipino. Alam niyan. Matatalino ang mga Pilipino. Wala lang choice na kung sino yung iboboto na dahil lahat ng tumatakbo sa politiko ay talagang wala tayong masabi. Ganun at ganun pa rin, walang pagbabago. Kaya sa mga kababayan ko dyan na hindi pa ho nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At pakinotify na rin po. Pakipindutan rin po ang bell, notification bell para lagi kayong updated sa mga kong mga channel sa aking YouTube channel. Pakisubscribe po, like, at lagi po kayong mag-iingat at God bless po. Ingat po kayo. Good morning po.